Ito po ay isang napakagandang pagkakataon ng ating pong minamahal na Pangulo ay inimbita ng gobyerno ng New Zealand. Of course, ang nag-imbita po sa kanya si Prime Minister John Key at, at tinanggap po ang imbitasyon ng ating Pangulo at ito na po tayo in the next 3 days ay dadating na ang ating Pangulo. Ang kanyang pagbisita dito sa New Zealand ay isang napaka-mahalagang pagkakataon na ilapit ang dalawa nating bansa at ang ating mga tao, yung mga Pilipino po dito, napakarami po nila, more than 36,000. At isa po sila sa mga pinakamalaking grupo ng skilled migrants. Sila po ay recognized as the third largest group of skilled migrants. Kasi po ang ating relasyon with New Zealand, ang tawag po nila doon ay people-based. It is really the people that define the nature and the extent of our close friendship and mutually beneficial partnership which we share with New Zealand. Isa pong napakagandang ibabalita ko sa inyo at ito po ang aming pinagmamalaki na ang mga kababayan po natin dito ay isa sa pinaka gusto ng mga New Zealanders at mga ibang communities na makasama nila sa trabaho at makasama nila sa lahat ng mga activities nila upang matulungan sila sa pag-unlad ng bayan na ito. At sa pamamagitan po ng ating mga kababayan dito sa New Zealand ay sila po ay nagbibigay ng buhay sa New Zealand dahil ang tawag po sa New Zealand, ang kanilang kultura ay multicultural and multi-ethnic. So kasama po ng ibang ethnic communities. Sabi ko nga po, ang ating pong mga kababayan ay 1% po ng population ng New Zealand, mga Pilipino po yun. At nakikita nyo po sila sa iba't ibang mga profesyon, sa iba't ibang mga trabaho, at sa mga iba't ibang mga business na nandito po sa New Zealand. Mahal na mahal po sila ng mga tao dito, lalo-lalo na po yung mga kababayan natin sa healthcare, sa galing ng mga kababayan natin sa IT, sa sipag ng mga kababayan natin sa dairy farms, at sa mga iba't ibang mga uri ng business at sa uri ng mga trabaho at iba-ibang level ng profesyon kagaya sa engineering, at saka sa edukasyon, sa teachers, nurses, at yung pong mga caregivers. At ngayon po sa sa mga pagkakailanganan ng Christchurch ay tumitingin na sila sa mga galing ng ating mga Pilipino upang tulungan sila na itayo ulit ang Christchurch. Dahil nga po, di ba, nagkaroon ng napakalaking lindol sa Christchurch. So, ngayon po ay bumabangon na po sila at sabi nga nila sa akin, ang pagbangon nila sa Christchurch ay hindi nila magagawa kung walang tulong ang mga Pilipino natin doon. Kaya dumadami na rin po ang kababayan natin sa Christchurch at dumadami na rin po doon sa mga dairy farms. Yun pong mga Pilipino, sila po ang pinakagusto doon dahil po napakagaling nila, napakasipag nila at sila na po ang nagpapaandar ng mga napakalaking mga dairy farms dito sa New Zealand. Ang pagbisita ng ating Pangulo natin dito, lahat kami ay excited na. Kasi nararamdaman ng mga kababayan natin dito na gaano kaimportante sila sa ating Pangulo at gaano sila kalapit sa puso ng ating Pangulo. Bakit? Dahil ang kauna-unahan niyang gagawin, paglapag niya dito, sa Auckland siya lalapag muna. Ang una-una niyang gagawin ay makipagpanayam at makasama ang ating mga kababayan sa Auckland. Tamang-tama naman, bago dumating ang ating Pangulo, Labor Day weekend po yon. So, merong grand reunion ang mga Pilipino all over New Zealand. Kaya po yung mga kababayan natin na nanggagaling sa iba't ibang rehiyon at sa iba't ibang parte ng New Zealand ay magkukumpul-kumpul po kami sa Auckland. Sila po ang host ngayon
sa Sabado at saka sa Linggo, magkakaroon ng isang napakalaking piyesta. Ang tawag nila doon, Pistang Pilipino 2012. So para sa taong ito, ang Auckland, Filipinos ang mag-host. Ito po ang host doon ay yung mga federasyon ng mga Filipino clubs and societies and associations at saka po yung Council of Auckland Filipino Organizations. So sila at yung kasama po nila yung New Zealand Philippines Business Council. So sila po ang nangunguna ngayon na magbigay ng saya at ipadama sa mga Pilipino kung paano ang maging Pilipino at paano ka-importante sa atin ang Labor Day. At i-share nila sa mga tiga New Zealand at sa mga ibang mga tao ng mga ibang banyaga na andito po kami, ito po ang aming kultura, dito po kami, ito po ang aming kasiyahan, ito po ang aming galing. Kasi magkakaroon po ng sports competition, magkakaroon po ng singing and concerts, magkakaroon po ng mga tinatawag nilang kagandahan ng mga Pilipina. Meron pong mga contest ng Miss Philippines New Zealand. At magkakaroon po ng tawag nilang Big Filipino Night Out. Sayawan, kantahan, at mga iba pang kasiyahan. Ang isa sa pinaka-importanting at pinakamahalagang parte ng pagbisita ng ating Pangulo dito sa New Zealand ay ang pagkakataon na siya ay makasama ang pinakamataas nila at pinakamahalagang mga businessmen, ang mga high-level CEOs ng mga kumpanya at ng mga private sector dito sa New Zealand. So magkakaroon po silang ng pagkakataon na magkaroon ng mix and mingle at makinig sa ating Pangulo. At in-expect po nila na ang ating Pangulo ay who is the top salesman ng ating country ay magbibigay ng panayam sa kanila at makikipag-share sa kanila kung ano bakit ang Pilipinas ngayon ay umuunlad at bakit maraming mga foreign investors ang gustong-gusto nang pumunta sa Pilipinas dahil po nakikita po nila na ang Pilipinas ngayon ay isang bansa na makikita po natin where the President's vision of good governance, of greater transparency, and more accountability, and a level playing field and rules-based approach sa paggawa ng negosyo ay nandun. Tamang-tama po yun, Claire, kasi it's the same principles na talagang binibigyan ng importansya ng New Zealand. Kaya nga po tayo close as partners and as friends kasi we share the same democratic values. We adhere to the principles of good governance. Pareho po tayo dun sa tinatawag nating compliance with laws and regulations. At napaka-conscious din po nila sa human rights at sa mga kailangan gagawin na kailangan rules-based ang mga dapat nating gawin at dapat po ito ay isang pagkakataon na tayo ay nagkakaroon ng pagkakaintindihan sa ganitong klaseng pamamaraan. Kaya nga po ang pagbisita ng ating Pangulo at yung makausap niya ang mga top businessmen dito at mga CEOs ng kumpanya nila. Ang tawag nga po nila, ang sabi nila, it will breathe life into our economic relationship between these two countries. Kasi po, malungkot mang maisipin, pero ang awareness po ng mga New Zealanders about the Philippines ay hindi pa ganun kataas. At sa pagdating po ng ating Pangulo at sa kanyang pagbisita dito sa New Zealand at sa gagawing business forum, ito po ay ipapakita natin na ang Pilipinas is why the New Zealanders should consider the Philippines as one of the best destinations for trade, investment, business, and tourism. And because of what we share with each other, the same principles, at saka yung pong papakita rin natin sa kanila na napakagaling ng Pilipino and that the Philippines is home to world-class talents. Ang Philippines at ang New Zealand ay talagang we are valuable partners at tamang-tama tayo sa isa't isa. Bakit? Dahil meron pong strengths ang bawat isa sa atin na pwede tayong mag-connect. At ito ay yung para magkaroon ng synergy. Alam po natin na ang New Zealand is world-renowned sa dairy
at world-renowned din sila sa renewable energy at sa tinatawag nilang weightless products, yung mga R&D nila, yung kanilang mga science and innovation, yung kanilang mga higher value added knowledge processing industries. So tayo naman, ang ating i-offer sa kanila ay yung kagalingan ng ating mga tao. The abundance of the global knowledgeable workers at yung kagalingan ng ating yung kakalakihan ng ating markets at meron tayong access ng ating markets because of the strategic location ng ating bansa, ang ating access sa iba't ibang markets ay nandyan na. So yun ang kailangan din naman nila. Tapos meron din po tayong tinatawag na ating mga cost competitiveness at yung ating mga value proposition that sa mga businesses, our sense of trustworthiness ay nandyan. Ang sabi po nila, ang New Zealand is very good with their ideas, with their contacts, and with their brands. Ang sabi ko naman po, ang Pilipinas ay napakagaling dahil we have yung valuable workforce. Ang mga tao natin ay highly skilled and very sacrificial in their service and positive in their work ethics. At tayo din po ang Pilipinas is strategically located. Tayo din po ay merong access sa of the vast regional and international markets. At the cost of doing business in the Philippines is competitive. And then meron din po tayong value proposition. Tayo rin po ay trustworthy and reliable and honest. So ang unang-unang gagawin pagdating niya po dito sa Wellington ay pupunta na po siya sa guest house dahil doon po siya i-welcome ng Governor General, the Right Honorable Sir Jerry Mataparay at si Lady Janine Mataparay. Doon sa welcome na yon, ito po isang napakagandang showcase ng kanilang kultura, kung paano nila tinatanggap at paano nila ipinararamdam ang mainit na pagtanggap sa isang bisita. So makikita po natin ang isang napaka-unique way na sa New Zealand, which is really yung tinatawag nilang pag-welcome ng Maori culture nila, reflecting the richness and the traditions, the age-old traditions of Maori, and how yung yung kanilang Maori culture ay nagkaroon ng isang napakagandang pundasyon sa kanilang pagkatao at sa kanilang pagtanggap sa tao. Kaya makikita niyo po doon ang mga napaka-unique na pagtanggap sa mga tao, the way yung kanila pong paano nilang iparamdam na kayo ay isang napaka-welcome na bisita dito sa amin. Magkakaroon po ng mga unique traditions ng Maori at meron po silang tinatawag na respeto sa mga dumadating na bisita sa pamamagitan po ng kanilang age-old Maori traditions ay ipapakita po sa ating Pangulo ang significance and meaning ng haka. Yun nakikita niyo po sa mga tao sa pamamagitan ng dance performance or movements ay ipoportray na kanilang kung gaano kaimportante ang kanilang bisita at sa pamamagitan po ng kanilang paggawa ng hongi or the touching of the noses. Yung pong pag-touch ng ilong ay isang napakamahalagang gesture kasi po ang ibig sabihin nito that the friend and the hosts are sharing the breath of life. Pagkatapos po ng welcome ceremonies ay magkakaroon po si Pangulo Aquino ng call at saka meeting po kay Governor General Sir Jerry Mataparay at ito po ay isa na namang pagkakataon na magkaroon ng strengthening of the bonds of friendship between them. Pagkatapos po nila sa Parliament, ang ating pong Pangulo ay magkakaroon ng pagkakataon mag-wreath-laying ceremony sa kanila pong National War
memorial, the Tomb of the Unknown Soldiers. On October 23, the state visit of President Aquino will be capped by a state dinner hosted by the Right Honorable Sir Jerry Mataparay, the Governor General of New Zealand, and Lady Janine Mataparay. Dito sa state dinner na to, this will be attended by state dignitaries and officials and top businessmen and leaders of the Filipino community. Meron na naman pong pagkakataon na ang ating pong Pangulo at si Sir Jerry Mataparay ay magsasalita po sila and they will deliver their own speeches at magkakaroon po ng toast sa head of state ng both countries. At dito po sa state dinner na to, makikita po natin na talagang ang New Zealand at ang Philippines ay close friends, valuable neighbors, and strategic partners.